Yan natin ang reaction opinion itong video posted by Senator Amy Marcos. Sabi niya dito, labanan ang no election. Ito yung plano ng palasyo na mag-charter change, constituent assembly para wala ng election sa 2028. Ipinalabas niya ito sa plenary sa Senado kanina at inalmahan ng buong minority bloc led by Soto and the rest. Pinapa-strike nila sa records ng Senado itong controversial video na ito. Panoorin natin, pakinggan natin ang video. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions, in all the positions in Senate is here, I declare vacant. Bakit ito nilukso? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious na obvious, hindi isang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pampabaluktot ng kwento? Hindi ito nila ang publiko. Kahit na may naganap alas 4 ng hapon, ang barilan, alas 7. Nagmamalaki lang may nangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nag-celebrate. Last known po, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pai? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Ram Cayetana, having been elected to the position of Senate President. Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkapulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may habol lang. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. That I coconut, as I told you, at 12 kami, si Mato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 60 votes. Hindi siya pagmumulan ng 60 votes. Wala siya doon. 12 kami. Bakit kami magkukuha? 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Kung ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon, kaya ako natatawa. What is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang dispersion? Bakit hindi may ugli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move towards to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang vote ng charter change. Muling susulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something they're doing in exciting effort to raise a possible no election scenario ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat na-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niya kayang palunin po si Inday Sara. Pero may dadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang ilang ng presidente sa 35. Yung bata na yun eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan ko. Pakapulot ng basa. Pakapulot pati mo ba ilagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na Qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n eh. Wala. Hindi ko naisip si Vico. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo?
Eh, hindi po nagbabago ang ng Iglesia ni Cristo Nason. Ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapag-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa ligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Hindi kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harihan at para sa pansariling kapakilabangan. Makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, kumanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban nila Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa buhay. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the con-act budget. Nalilinisan ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalagang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniitit upang maging taupakuhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at resulta. Kawalan ng trabaho, halos wala ng makain. Nagpapakamatay ng mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Yun. Ganda ah. Totoo lang. No election. Yes. Nagpalit ng liderato Wala. sa Senado. Wala. Totoo lang. No election sa 2028. Ano ba yan? Grabe. Mabuti na lang. Salamat po, Senator Amy Marcos. Ituloy lang ang laban. Hosted by News That Matters. Ito po. Interpellation o pagsasalita ni Senator Subiri. Galit na galit. Sabi niya, I am amiable. Kilala niyo ako. Bibihira akong magalit. Ba't ngayon nagalit ako? Bakit siya galit? Dahil sa video ni Senator Amy. Okay. The horrible propaganda video of the records of this great institution. But Madam President, point of order. Under Section 93, 94, 95 on Parliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes up with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on the particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na showing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sangayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI, and all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapo natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative, na talaga kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kaming kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Bulaga 11?
at grade 13, that should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oh, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako amiable dito. Mahal ko kayo lahat. Wow! Hindi tama yung pangyayaring iyon. Di ba? Kung galit po kayo, salita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Urahin niya kapatid niya. Pero huwag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. At tulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutulak ko. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Hindi ba na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August. Medyo mahaba-haba yung kanya. Honorable Senator Subiri, totoo, hindi kayo sinabihan ni dating SP Soto. Kailang plinano na nila. Oh, tanong. Pag walang grade 13, kung hindi nagkodita, how can we be assured na hindi itutuloy yung kunas na yan? De? Bakit nakipag-meeting ang inyong Senate President dati sa Speaker of the House? Oh, mabuti nga na lang, nabulgar yung meeting nila eh. Pinag-uusapan na ng term extension. Dati na nilang plano yan. Oh, sinabi ni Subiri, di ba? As early as 2023, 2024, sinubukan na nilang mag-charter change. Oh, hindi nag-materialize. Ngayon, part 2 ng charter change. Kung hindi kayo kasama sa charter change, well and good. Salamat kami. Eh, papaano ang inyong SP Soto? Dating SP Soto, di ba nagpayag na siya? Nung kailan ba yung galit na galit si dating SP Soto nung nagdesisyon ng Supreme Court sa impeachment. Mag-charter change tayo, di ba sabi niya? Panahon na para charter change. Kaya, very clear, ako, this is just my opinion, very clear, kay dating SP Soto, gusto niya ng charter change. O ngayon, nag-usap sila ng Speaker of the House. Kung hindi siya napalitan na Senate President, delikado po tayo. Yan, opinion ko lang din yan. Kaya ako nagpapasalamat kay Senator Amy sa video niya ito. To me, this is a pasabog video na naglalabas ng awareness sa taong bayan, ganito na pala ang plano nila. So, propaganda? Kasama siguro yan sa ano. Kasi nangyari sa politika natin, grabe na ang bangayan. Sinisira nila si VP Sara. Sinusulong nila ang impeachment. Ang sabi ni Congressman Edgar Erese sa isang interview, impeachment is a Marcos administration design para paalisin si VP Sara sa equation kasi napakalakas niya maging presidente sa 2028. Hindi sila kinakabahan na sila dahil matatalo sila sa impeachment. Kaya ito, lumalabas, again, opinion ko lang ito, lumalabas, charter change na lang, masigurado. Para magtuloy-tuloy sila sa pwesto. Wow! So, sige, magalit po kayo. I don't know kung in-strike na nila, kung nagbutuhan ba sila, strike man o hindi, at least, kumakalat na ang video na ito. Ang galing. Sino kayang gumawa sa video? I think si Director Danilio. And ang mga comments, ay nako, ito, magbasa tayo sa mga comments. Talo sila, oh. Florencio Pias, nag-iiyakan na ang minority kasi booking na sila. Ay, that's the reality of the Marcoses puppet through minority senators. Sunod-sunuran eh. Yung dating SP. Sabi niya, I am against charter change. Kailan sinasabi niya, panahon na para mag-charter change. Ano ba yan? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.